Pagkatapos ng shocking proposal ni Jepoy sa rooftop, may kasunod pa pala siyang sorpresa sa akin. Wala akong idea na naihanda na niya ang lahat at planado ang bawat detalye. Maluha-luha ang mga mata ko na makarating kami sa beach. Hindi ko makakalimutan ang beach na ito dahil dito ko huling nakasama si Christian. Masakit na alaala pero ayaw kong kalimutan. "Ma'am, are you ready?" Tanong ni Mindy sa akin. Hawak-hawak ang kamay ng kapatid niya. "Yes, baby." Hinawakan nilang mga kamay ko para ihatid ako sa harapan ng man-made altar. Sobrang ganda ng pagkakaayos sa tabing dagat, halatang pinagplanuhang mabuti. "We love you, ma'am," sabay-sabi ng mga anak ko nang marating namin ang altar. "I love you more." Inabot nilang mga kamay ko kay Jepoy. "Relax, my love." Nanlalamig ang mga kamay ko tumango kay Jepoy. "Mamaya pa kita kakainin." Kailan pa naging flirt ang lalaking ito? Sumeryosong mukha ni Jepoy na tumitig sa akin. I know kahit hindi mo sabihin sa akin. Pinili kong lugar na ito dahil gusto kong burahin sa yung alaala ng kapatid ko. Dinala kita dito at dito ko napili dahil alam ko na may halaga sa yung lugar na ito. Dito ko pinili dahil gusto ko madagdagan ng magandang memories ang lugar na ito. Mahalaga din sa akin ang lugar na to dahil lahat ng memories na kasama ko si Christian, karamihan nandito. Pagpapaunawa niya. Ngumiti ako at marahang tumango. Naintindihan kong ibig sabihin ni Jepoy. Parehong mahalaga at mahal namin si Christian at parehong wala kaming balak na burahin siya sa mga alaala namin. "We can start the ceremony, Father." Pagbibigay paalam ni Jepoy. "Bago ko simulan ng seremonya ng kasal, meron bang tumututol sa pag-iisang dibdib ng parehang nasa harapan nating lahat?" Tanong ng pari. Tahimik na tahimik ang buong paligid. Biglang may kabang bumundol sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Walang tumutol at nag-umpisa na ang pari. "Dearly beloved, we have been invited here today to share with Jeffrey Torralba and Mara Del Valle a very important moment in their lives. Their love and understanding have grown and now decided to live their lives together as husband and wife." Opening prayer. Wedding vows. "I, Jeffrey Torralba, take you Mara Del Valle to be my lawfully wedded wife, my partner in life, my one true love. I will cherish our union and love you more each day than I did before. I will trust you and respect you, laugh with you and cry with you, loving you faithfully through good and bad times. I give you my hand, my heart and my love from this day forward for as long as we both shall live. I, Mara Del Valle, take you Jeffrey Torralba to be my lawfully wedded husband, my constant friend, my partner and my love. From this day forward, I offer you my solemn vow to be your faithful partner in sickness and in health, in good times and in bad, in joy as well and in sorrows. I promise to love you unconditionally, to support you in your goals, to honor and respect you, to laugh and cry with you, and to cherish you as long as we both shall live." Exchange of rings, lighting of unity candles, declaration of marriage. Nagsasalita pa lang ang pari ay may pumapalakpak na. Sabay-sabay kaming napalingon sa likuran nang may marinig kaming pumapalakpak. Lumingon kaming lahat at nakita ang babaeng maganda na parang model ang katawan. Nakapulang dress at kitang-kita ang bawat curves ng katawan niya. Parang diyosa, nakatayo sa dulo ng carpet, pumapalakpak at nakangiting nakakaloko. Nagtatakang napatingin ako kay Jepoy. Namumutla siya na parabang nakakita ng multo. Hinawakan kong kamay ni Jepoy. Tumingin siya sa akin at nagtatanong ang mga mata ko kung anong nangyayari. Mas lalo kong kinabahan sa nababasa ko sa mga mata niya. "Jepoy, bakit hindi mo ako inimbitahan? Nakakapagtampo ka naman. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kanilang lahat? Lalo na sa babaeng katabi mo?" Tanong nito kay Jepoy. Agad ako napalingon kay Jepoy. "Jepoy, Mara, let me explain please." Nagmamakaawang sabi ni Jepoy. Mas lalo akong naguluhan. Sana mali ang pakiramdam ko. Alam ko na yung mga ganitong eksena. Sana nagkakamali lang ako ng pakiramdam. Kung kailan tinanggap ko na si Jepoy sa buhay ko, saka pa ba magkakaroon ng problema? Parang binibiro talaga ako ng tadhana sa mga nangyayari. Pareho lang ba sila ng kakambal niya?
Hindi ko pa ba ganun kakilala si Jepoy? Sa mukha ni Jepoy ay mababasa ko na hindi lang basta kaibigan ang namamagitan sa kanila ng babaeng nasa harapan namin. Puno na pag-aalalan tumingin siya sa akin. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Naghihintay ako ng eksplanasyon sa kung ano bang meron. Alam kong nagtataka ka. Why don't you ask Jeffrey who I am to him? Para malinawan ka, sabi nito. Or do you want me to introduce myself ha, Jeffrey? Ngumisi siya at tumingin na parang nakakamatay kay Jepoy. Jepoy, tawag ko sa kanya. Lumapit sa babae si Jepoy. Please, Eleanor, don't do this to me. Katatapos lang ng kasal namin, huwag kang manggulo. Pag-usapan na lang natin to sa ibang araw. Nakikiusap na sabi ni Jepoy. Tumawa na parang nababaliw ang babaeng tinawag ni Jepoy na Eleanor. Sorry everyone! Mabilis na naglakad palabas ang babae. Puro nagtatanong ng tingin ang pinukol na lahat kay Jepoy. I'm sorry everyone. I can explain it later sa reception. Paliwanag ni Jepoy. Lumapit si Jepoy sa akin na puno ng pag-alala ang mababaka sa mukha. Mara, sorry. Gumawa pa ng eksenang babaeng yun. Huwag ka na sana mag-isip ng iba. I can explain everything, okay? Pagpapaunawa ni Jepoy. Tango at pilit na ngiti lang ang naging sagot ko. Mahirap mawala ang duda sa isip at puso ko dahil alam ko't nararamdaman ko na may kakaibang nangyayari. Mananahimik na lang muna ako at maghihintay na lang ng paliwanag niya. Alam kong maraming nagtataka sa naging eksena sa simbahan kanina. Siya po si Eleanor. Hindi ko akalain na hanggang dito sa Pilipinas, susundan niya ako at aabot sa ganitong sakit na meron siya. May mental problem si Eleanor at wala kaming naging relasyon. Naging mabait ako sa kanya dahil isa siya sa anak ng isang investor ng kumpanya. Pasensya na kayo lahat sa nangyari. Pasensya ka na, Mara. Hinging paumanhin ni Jepoy. Lumapit si Jepoy sa akin. I'm so sorry, babe. Hinging paumanhin ni Jepoy. It's okay, I understand. Sabi ko na lang kahit na naguguluhan pa rin ang isip ko sa mga nangyari. May parte sa isip ko na sinasabing wag ako maniwala. Puno ng doubt ang puso ko. Since wala na ako sa mood, hindi na natuloy ang honeymoon namin na sanay sa Hawaii. Babe, okay ka lang ba? Ang tamlay mo. Dahil ba sa kanina? Pasensya ka na talaga. Nag-aalalang hinipon itong noo ko. Okay lang ako, Jepoy. Huwag ka na mag-alala. Pagod lang siguro ako. Magpapahinga na lang muna ako. Sorry. Pagdadahilan ko at mabilis na tumalikod sa kanya. Naramdaman ko nang humiga na din siya at yumakap sa bewang ko. Nagkunwari ako nakatulog na. Mahal na mahal kita, Mara. Sana wag mo kong pagdudahan. Good night. Bulong niya sa tenga ko. Palihim na lang akong napaluha. Hindi ko alam kung anong totoo. Magtitiwala at maniniwala na lang ako sa kanya. Hindi ko inaasahan ang biglang pagsulpot ni Eleanor sa kasal namin ni Mara. Inaasahan ko na ang pagbalik ko sa Pilipinas tapos na din ang lahat sa amin. Masisira niya mga plano ko. Natuklasan niya lahat at dahilan ng pagbalik ko nang di sinasadya. Nag-alala ko sa pagdating niyang masira agad-agad ang nasimulan kong buhay. Hindi niya matanggap na ayoko na sa kanya. Actually, wala naman talaga kaming formal na relasyon. Tinapat ko siya una pa lang pero hindi ko hawak ang isip niya dahil na-obsess siya sa akin hanggang sa lumala na yun. Bumalik ako sa Pilipinas for good at para hanapin na din ang nararamdaman ko para kay Mara. I love her so much. I left a note for her because I need to be in the office at 6 a.m. Babe, I know, naguguluhan ka sa mga nangyayari. But please, trust me. You can ask me anything and everything you want to know. I will answer you honestly. Sana kausapin niya ako. Mas nakakaba kapag tahimik siya at hindi kumikibo. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan niya. Natapos ang board meeting at dumiretso ako sa office ni Mara. Ngunit wala siya. Labis akong nag-aalala. Tinatawagan ko pero walang sumasagot. I also texted her pero walang reply. Umuwi ako agad-agad sa house to find out na wala siya. Walang mga gamit niya. Wala din ang mga bata. Sir, maaga pong umalis si ma'am. Iniwan niya po ito sa akin. Inabot ni Manang ang iniwan niyang sulat. Jepoy, I'm sorry kung umalis ako nang walang paalam sa'yo. Kahit na anong idahilan ko sa sarili ko na hindi mawala-walang doubt dito sa puso ko. Kahit anong tulak ng isip ko still nandun pa rin ang doubt.
Sa lahat ng tao, ikaw ang nakakaalam ng mga pinagdaanan ko. Sana maintindihan mo ko. I just need a space, I promise. Kapag ready ko na makinig sa'yo, babalik ako. Huwag mo na kaming hanapin. Bye, Mara. No! Sigaw ng isip ko. Mabilis na denial kong number ni Mara pero out of coverage na. Manang! Sigaw ko. Yes sir. Tanong nito na hindi makatingin. Anong oras po sila umalis? Hindi ko mapigilan ang galit ko. Pagkaalis niyo po sir, kasunod niyo na pong umalis sila ma'am. Wala pong sinabi basta inabot lang pong sulat. Sige, bumalik ka na sa trabaho. Utos ko. I dialed her number pero wala pa rin nasagot. Nagtry akong i-track siya using GPS pero naka-off ang GPS niya. Oh Mara, why did you do this to me? Kakakasal pa lang natin. I told you to trust me. Naiiyak na napasabunot na lang ako sa sarili ko. 2 linggong nakakalipas, wala pa din ako natatanggap na kahit anong tawag o message galing kay Mara. Kahit sa opisina, hindi din siya pumapasok. Wala akong idea kung nasaan siya. Nasaan man siya sana, nasa maayos silang kalagayan ng mga bata. Miss na miss ko na sila. Nabalik ang isip ko nang tumunog ang intercom. Sir, nandito po sa labas si Miss Eleanor Morales. Papapasukin ko po ba? Yes, sige. Kailangan magkalinawan kami para matigil ng kabaliwan niya. Hi, sweetie! Bati nito sabay lapit sa akin para halikan sana ngunit mabilis akong umiwas at tinanggal ang pagkakayakap niya. Eleanor, please huwag mo nang gawin ito at tigilan mo na ako. Walang paligoy-ligoy na sabi ko. Why? Iniwan ka na ba niya? Napatingin ako sa kanya na may pagtataka. What did you just say? Galit na tanong ko. Iniwan ka na niya. Sabay tawa na parang demonyo. May kinalaman ka sa pag-alis ng mag-iina ko? Galit na tanong ko. What if I say yes? Anong gagawin mo sa akin? Anong ginawa mo para iwan nila ako? Pinipilit kong uminahon kahit gustong-gusto ko nang sakalin ang babaeng nasa harapan ko. I send her a voice recorder. Baka sangitin nito tuwang-tuwa siya sa ginawa. Voice recorder? Tumaas ang boses ko na pagkakasabi ko. Yes! Gusto mong pakinggan? May kopya ako. Ngiting-ngiting sabi niya. Babalik ako sa Pilipinas para pakasalan si Mara. Kailangan ko ng shares na iniwan ni Christian para sa kanila. Saka ako babalik dito. Pakakasalan mo siya? Paano ako? Oo, kailangan maging legal ko siyang asawa para sa plano ko. Kailangan pa ba talagang gawin mo yan? I can talk to my dad and give you money if you want. Please honey, don't leave me. No Eleanor, I need to do this. Please understand. At wag mo ko susundan sa Pilipinas. Masisira ang plano ko, okay? Okay, I promise. Gulat na gulat ako sa narinig kong voice record na pag-uusap namin nang huli kaming nagkita. Hindi ko akalain na magagawa niya yun sa akin at gagamitin para masira ako't mga plano ko. So honey, what can you say? Nangaasar na sabi nito. Leave me alone, you crazy whore. Habang nakakapagpigil pa ako, lumayas ka na sa harapan ko. Galit na sabi ko. I will leave you for now, honey. Naglakad ito palabas na opisina. Parang nauupos na kandilang napaupo ako sa swivel chair ko. Sa pusap kong ulo ko't nangihinang napapailing. Kaya pala dali-dali akong iniwan ni Mara nang walang paalam. Hindi man lang niya pinakinggan ang paliwanag ko. Kailangan ko ng kumilos para mahanap ang mag-iina ko. Hindi na ako makapaghihintay sa pagbabalik nila at ang space na hinihingi niya hindi ko na kayang pagbigyan. Ngayong alam ko ng tunay na dahilan ng pag-alis niya ng biglaan, dinampot kong phone ko at lumabas ng opisina. Bro, napatawag ka. Sagot ng nasa kabilang linya. Bro, kailangan ko na serbisyo mo. Ipapahanap ko magiging ako. Kailangang mahanap mo sila sa lalong madaling panahon. 2 weeks na simula na umalis sila at wala akong idea kung nasaan sila. Naka-off ang GPS ng phone ni Mara at hindi niya sinasagot ang tawag ko. Noong una ngayon naka-off na. Walang paligoy-ligoy na sabi ko. Chill bro, okay hanapin ko sila. Tatawagan kita kapag may lead na. Sagot ni Howard Ocampo, isa sa sikat na investigador sa bansa at matalik kong kaibigan. Thanks bro. Lihim akong nanalangin na sana mahanap agad ang mag-iina ko. Hindi ko na kayang lumipas ang mga araw na wala sila sa piling ko. Naisahan ako ni Eleanor. Makakabawi din ako sa ginawa niya. Hindi ko akalaing magagawa niya sa akin ng ganung bagay.
Dahil sa pag-iwas ko masaktan siya noon at masira ang pagkakaibigan namin ng ama niya, pinili ko magsinungaling dahil alam ko rin na obsessed na siya sa akin. Ngayon ang pamilya ko nasira. Ipapahanap ko kayo, Mara, saan mang sulok ng mundo. Ipapaliwanag ko sa inyong lahat-lahat oras na magkita tayo. Bro, nahanap ko na sila. I-email ko sa iyong address. Pagbibigay balita ni Hendrix. Thanks, bro. Mabilis na binuksan kong email ni Hendrix. Nasa Connecticut sila. Nagpabook ako kaagad ng flight. Kailangan mapuntahan ko kaagad sila. Habang nasa biyahe papunta sa address na binigay ni Howard, hindi ako mapakali. Pagkababa ng eroplano, agad ako nagbiyahe diretso sa address na binigay sa akin. Inip na inip ako. Pakaramdam ko napakabagal ng oras. Tumigil ang taxi sa harapan ng isang condominium building. Nagbayad ako at bumaba. Pumasok sa building at tinanong ang address ng receptionist. Miss, on what floor is this address? I'm going to pick up my wife and children. 14th floor, sir. Please log in here and give me your ID. Sinunod kong tinuro nito. Nakarating ako sa 14th floor at tinanap ang 1410. Nakakasampung doorbell na kayo, wala pa din nagbubukas ng pinto. Marahil walang tao sa loob. Napaupo ako sa gilid ng pintuan. Tama naman ang number. Naghintay ako ngunit walang nadating hanggang nagupo na ako ng pagod sa biyahe. Naramdaman ko na lang na may yumuyugog sa balikat ko. Jepoy! Narinig kong tawag sa akin ng pamilyar na boses. Nagmulat ako ng mga mata at agad na niyakap ang babaeng nasa harapan ko. Labis ako nangulila sa kanya. I know it was so gay to cry, pero naiyak talaga ako the moment na namulatan ko siya at niyakap. Parang ilang taon kaming hindi nagkita kahit 2 weeks and 3 days pa lang ang nakakaraan. Baby, I'm so sorry. Please let me explain. Umiyak pa rin ako habang yakap siya. Hinahagod niya ang likod ko. Tumayo ka na at pumasok ka sa loob. Ipagluluto muna kita. Alam kong pagod ka. Sabi nito at pumasok kami sa loob. Nagluto siya at nagpahinga ako sa sofa. Kumain ka muna. Hinila niya ako sa dining para kumain. Namiss ko to. Nakangiting sabi ko. Kumain muna tayo bago tayo mag-usap. Wala nang ekspresyon ng mukha niya, blanco. Tahimik kaming kumain, walang ibang maririnig kundi ang tunog ng kutsara at tinidor. Hanggang sa natapos kami hindi kumikibo si Mara. Doon tayo sa living. Sabi nito pagkatapos ligpitin ang pinagkainan namin, sumunod ako. Mara, panimula ako sabay tabi sa kanya at hawak sa mga kamay niya. Hindi na ako nagtataka na hanap mo kami at nasundan. Gusto ko lang ng space para makapag-isip at makapaghanda sa ipapaliwanag mo. Bakas ang sakit sa maganda niyang mukha. Alam na alam mong mga pinagdaanan ko, Jepoy, at ayoko nang maulit ang lahat. Ayoko nang maranasan ang naranasan ko sa kapatid mo. Kung may gusto kang ipagtapat sa akin ngayon pa lang, sabihin mo na kaysa naman sa ibang tao ko pa malalaman at matutuklasan. Mas matatanggap ko kung sa'yo mismo manggagaling ang lahat kaysa magmula sa ibang tao. Maliwanag lahat ang narinig ko, Jepoy. Handa ako makinig sa paliwanag mo. Mara, alam kong mahirap paniwalaan dahil sa mga narinig mo na pag-uusap namin. Una sa lahat, wala kaming relasyon ni Eleanor. Pinakisamahan ko siya dahil sa ama niya. Yan ang totoo. Pakiramdam niya may relasyon kami kaya ganun na lang din ang pagsisinungaling ko sa kanya para makalayo ako noon. Obsessed sa akin at alam ito ng ama niya. Nakikisama ko dahil sa hiling ng papa niya para hindi muling maipasok sa mental hospital si Eleanor. Dahil mabuti din ang ama niya sa akin, sumang-ayon ako. Hindi ko inaasahan na susundan niya pa ako hanggang dito at sisirain niya ang pamilya ko. Patawarin mo sana ako. Hindi ko siya mahal. Ikaw lang, Mara. Ikaw lang ang mahal ko. Paliwanag at pagpapaunawa ko sa kanya. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Dapat ba ako maniwala at magtiwala sa'yo? Nagdududang tanong pa rin ito. Inilahad ko sa harapan niya ang envelope. Buksan mo, nandyan ang records ni Eleanor. Mahirap makuha ang mga yan pero dahil sa kaibigan kong si Hendrix, yung taong nakahanap din sa inyo, nakakuha ko ng kopya ng records ni Eleanor. Case na nasangkutan niya, ayoko na sanang ipaabot sa ganito but this is the only way para maniwala ka sa akin. You can call Hendrix to confirm these things. Binuksan kong envelope at binasang nilalaman. Nakakatatlong balik na rin pala ng mental institution ng babae at noong huli, muntik na niya mapatay sa saksakang lalaking nagustuhan nito. Bigla na nindig ang balahibo ko sa huling papel na nabasa ko. Ganun ba siya kalala kapag may nagugustuhan lalaki? To the point na papatayin na niya. Kinilabutan ako sa mga nabasa ko at tumingin kay Jepoy. Lumapit ako at yumakap ng mahigpit kay Jepoy.
Dala ng takot sa kayang gawin ni Eleanor nanginig ang buo kong katawan. Naramdaman marahil ni Jepoy ang panginginig ng katawan ko. Don't worry babe, I will protect you and our kids from her. No one can hurt you, even a mosquito. Nakangiting sabi nitong pinapagaan ang pakaramdam ko. Sorry Jepoy, I didn't trust you and believe you. It's okay babe, makakabawi ka naman eh. Remember hindi pa tayo nag-honeymoon? Pilyong ngiti ang sumilay sa labi nito. Paano? Tanong ko. This way. Binuhat niya ako paupo sa kandungan niya. He kissed me hungrily. Nagpaubaya lang ako. Mas lumalim ang halik niya at naging malikot ang mga kamay. Dumadama sa dibdib ko pababa. Bumababa na rin ang halik niya patungo sa laeg ko. Dahan-dahan niyang ibinababa ang zipper ng dress ko sa likod. Tanging andis ko na lang ang natira. Malayang pinagmamasdan ni Jepoy ang hubad kong katawan. You're so beautiful babe. I love you so much. God knows how much. Sambit nito tinalikan ako muli. Marahang minamasahin nitong magkabila akong dibdib. Bumaba ang halik niya sa dibdib ko palitan. Jepoy, please I want you inside me. Napuno ng mga ungol namin ang buong living room. Pareho kaming bumagsak sa sofa na makarating sa sukdulan. Pagod at kapwa habol ang hininga pagkatapos marating ang sariling langit. I love you my love. Bulong ni Jepoy. I know, tanging sagot ko. Ngumiti siya, tinalikan ako bago binuhat papunta sa kwarto. Hindi ko pa kaya sabihin sa kanya na mahal ko rin siya. May doubt sa puso ko pero nagtitiwala pa rin ako at naniniwala sa kanya sa kabila ng mga natuklasan ko. Nanatili muna kami ng 1 week bago umuwi. Naging masaya ang 1 week naming magkakasama. Wala na akong mahihiling pa dahil buo ang pamilya ko't masaya. Pinagmamasdan ko si Jepoy habang hawak sa kaliwang kamay si Mindy at karga naman si Maureen. Habang pinagmamasdan ko sila na naglalakad sa unahan ko, pumasok sa isipan ko si Christian. Sigurado ako na kung nakikita niya kami masaya siya. Hindi nawawala ang pagmamahal ko kay Christian. May espesyal na bahagi sa puso ko na nandun si Christian at habang buhay ko yung dadalhin at hindi mawawala. Mahal ko si Jepoy pero iniingatan ko na din ang puso ko. Sa dami ng mga pinagdaanan ko, hindi ako kampante bilang asawa niya. Maraming nakakalat na tukso sa paligid. Babe, okay ka lang ba? Tinapik ako ni Jepoy. Yes, okay lang ako. Kanina pa kita tinatanong babe, may gumugulo ba sa isip mo? O sisa nito? Wala naman, masaya lang ako na buo tayo at magkakasama. Sana hanggang sa huli buo pa rin tayo. Nakangiting sabi ko. Hindi ko maiwasang hindi umasa dahil kilala ko si Jepoy. Mabait siya at ramdam ko na mahal niya kami. Tinanggap niya ako sa kabila ng lahat ng mga nangyari. Let's go. Pupunta pa ako sa office, may kailangan akong tapusin trabaho. Lahad nito sa kamay niya at inakbayan ako habang hawak ko si Mindy at karga naman niya si Maureen. Pumasok si Jepoy sa office. Balik sa dati ang buhay namin. Pumapasok na lang ako sa office kapag may mga meetings. Kadalasang sa bahay na lang ako nagtatrabaho sa kagustuhan na din ni Jepoy para naasikaso ko mga bata, ganun din ang bahay. Mamara, narinig kong tawag ng katulong habang kumakatok. Tumayo ako't binuksan ang pinto. Yes, Manang. May babae po sa labas. Hindi po namin siya pinapapasok dahil ngayon lang po namin siya nakita. Kayo daw pong gusto makausap. Paliwanag nito. Sige Manang, ako na lang pong bahala. Lumabas ako ng library at pinuntahan ng babae sa gate. Binuksan ng guard ang gate nang makita ako. Natanaw kong babaeng nakatalikod. Miss, hinahanap mo raw ako? Tanong ko nang makalapit sa gate, pero hindi ako tuluyang lumabas. Naglagay ako ng distansya. Humarap siya sa akin at laking gulat ko nang si Eleanor pala ang naghahanap sa akin. Anong kailangan niya? Bigla ang kabang bumundol sa dibdib ko. Wala si Jepoy, nasa office at ang mga bata. Tanging ako lang ang nandito sa bahay, ang katulong at ang guard. Eleanor? Kinakabahang usal ko. Nagulat ba kita? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May sikreto akong sasabihin sa'yo. Alam kong naguguluhan ka kung sino ba ako sa buhay ni Jepoy at anong mga lihim na tinatago niya. Nakangising sabi nito. Natakot ako sa kanya ngunit hindi ko pinalata. Natatandaan ko mga records niya sa mental hospital. Kailangan maging at ease ako para hindi niya ako magawang saktan. Sumama ka sa akin. Ayaw kong dito makipag-usap sa'yo. Napaka-importante na sekretong nalalaman ko tungkol kay Jepoy. Paanyaya nito.
Dahil alam ko na may problema siya sa pag-iisip at delikado siyang babae, nais ko sanang tumanggi. Ngunit ayoko magalit siya at saktan kami ng pamilya ko lalo ng mga anak ko. Sige, pasok ka na muna. Pagpayag ko, pinapasok ko siya at naghintay siya sa garden namin. Binulungan ko ang guard namin na walang dapat makakaalam, lalo na si Jepoy na pagsama ko kay Eleanor. Nagbihis ako at mabilis na binalikan si Eleanor. Nakangiti ito, humarap sa akin. Let's go, Mara. Marami pa ako sasabihin sa'yo. Nagpauna na ito sa paglabas ng bahay. Nag-convoy na lang kami papunta sa restaurant na napili niya. Kakaibang kaba at takot ang nararamdaman ko habang nakasunod ako sa kanya. Kaba at takot sa maaring mangyari, sa maaring niyang gawin sa akin. Kaba at takot sa mga sasabihin niya na mukhang napaka-importante. Hindi ko alam kung ano yun at kung kakayanin ko. Napaniwalaan lalo at may problema siya sa pag-iisip. Siya nang nag-order para sa aming dalawa. Tahimik lang ako at mataman siyang tinitignan. Bawat kilos niya ay aking binabantayan. Mara, relax! Hindi naman ako nangangain ng tao. Tumawa pa ito. Ngumiti lamang ako. Alam mo, nagtataka ka ba kung sino ako sa buhay ni Jepoy? Kung anong mga nalalaman ko? Seryosong sabi nito. Wala pa tayong formal na pagkakilala sa isa't isa at hindi ko pa nasurpresa na kilala mo na ako sa pangalan. Matalino si Jepoy at alam kong planado lahat ng kilos niya. I tell it straight to the point. Mara, he doesn't truly love you. Ginagamit ka lang ni Jepoy. Iyan ang totoo. Noon hanggang ngayon at kahit kailan, hindi ka niya minahal at mamahalin. Ginawa niya lahat ng ginagawa niya sa mga anak mo dahil may kailangan siya sa'yo. Pahayag nito na masyadong nakakabingi sa aking pandinig. Gulat, pagtataka, pagkalito ang bumabalot sa akin at sa mga sinasabi niya. Paniniwalaan ko bang mga sinasabi niya? Anong sinasabi mo, Eleanor? Ngumiti siya sa akin. Ginagawa ni Jepoy ito at kanya-kanyang pinakasalan ay dahil sa kayamanang iniwan sa'yo ng kakambal niya. Gusto ni Jepoy yung binigay ni Christian sa'yo nung namatay siya. Gusto ni Jepoy ang share mo. Yun ang totoo at planado niyan lahat. Buhay pa si Christian noon at malakas. Nabatid niya na hindi na magandang pagsasama niyo. Alam niyang sa huli na sa'yo at sa anak niyo may iiwan ang lahat sakaling may mangyari kay Christian. We all know kung anong pagkatao ng father ni Almira at anong klaseng pamilya meron si Almira. Mara, ginagawa ko to hindi dahil para sa'yo, kung hindi para din sa sarili ko. Mahal ko si Jepoy at gusto ko nang bumalik siya sa akin at itigil ng plano niya. Naluluhang pasabog nito. Hindi ko alam kung kaya ko bang paniwalaan ng mga sinasabi niya. Pinakaramdaman kong sarili ko. Nalilito ako, naguguluhan. Mahirap mang paniwalaan, iyan ang katotohanan. Jepoy, tell it's all to me. Remember nung araw ng kasal niyo? I want to stop your wedding. Nanaigang pagmamahal ko kay Jepoy kaya hindi na ako nang gulot, umalis na lang. Patuloy nito. Tumayo ako at umalis nang walang paalam. Mabilis ako nag-drive pabalik sa bahay. Wala si Jepoy nang dumating ako. Hinintay ko siya hanggang makatulog na ako sa pagod sa pag-iisip. Nagising ako na wala pa din siya. Napatingin ako sa digital clock sa wall. 3:37 a.m. Ngayon lang inabot ng ganitong oras si Jepoy sa labas simula nang bumalik siya galing France. Nagtungo ako sa kusina para magtimpla ng coffee at umakyat sa may veranda. Habang naghihintay kay Jepoy, iniisip ko't paulit-ulit na nare-rewind ang mga sinabi ni Eleanor. Hindi ko talaga alam kung maniniwala ba ako o hindi sa mga sinasabi niya, ngunit may isang bahagi sa isip ko na nagsasabing maniwala. Naguguluhan ako. Paano magagawa ni Jepoy sa akin ang ganung bagay? Kilala ko siya at alam kong ugali niya. Ngunit gusto ko makasigurado at malaman ng totoo. Paulit-ulit na sumisiksik sa isipan kong sinabi ni Jepoy. Trust me. Narinig ko na may humintong sasakyan at agad na tumayo sa kinaupuan ko. Madilim sa kinaroroonan ko dahil patay ang ilaw. Tanaw na tanaw kong pagdating niya, ngunit hindi siya nag-iisa. May humintong sasakyan sa likod niya. Mula sa kotse, nakita kong bumaba ang driver na kasunod ni Jepoy. Walang iba kung hindi si Eleanor. Lumapit ito kay Jepoy at agad na niyakap sa likod si Jepoy pagkababa sa sasakyan. Parang gustong gumuho ng mundo ko. Nasa harapan ko na't kitang-kita ko. Hinalikan ni Eleanor si Jepoy. Tulalang nanonood lang ako sa kanila. Mula sa itaas ay kitang-kita kong malinaw ang lahat dahil may ilaw sa gate. Kita kong katotohanan ayaw kong paniwalaan agad at tanggapin. Parang nauupos na kandila ang pakaramdam ko. Napakapit ako ng mahigpit sa gilid ng veranda para kumuha ng suporta. Dahan-dahan akong tumalikod.
Pilit na inilakad ang mga paa ko pabalik sa silid namin ni Jepoy. Narinig kong sasakyang umalis. Pagbukas ng gate at pagpasok ng sasakyan ni Jepoy, walang sawang mga mata ko sa pagluha. Umaasa ako't naniniwala sa isang napakalaking kasinungalingan. Kaya ba ayaw niya akong pumasok sa office para mas mapadali sa kanyang lahat? Kaya ba kahit nasa France siya noong umuwi-uwi siya at nang hindi agad bumalik ay nagplano ng mga gagawin pagkuha sa iniwan ni Christian? Maraming katanungang pumapasok sa isip ko. Nahiga ako sa kama at nagpanggap na tulog. Narinig kong pagbukas ng pinto. Amoy na amoy ang alak sa kanya. Nakikiramdam ako sa mga kilos niya. Narinig kong bumukas ng pinto ngunit hindi nagsara pagkatapos ay paglalagaslas ng tubig mula sa shower. Gising na gising ako pero pilit na pinikit ang mga mata ko hanggang sa matapos si Jepoy at naramdaman ko ang paghiga niya sa tabi ko. Niyakap niya ako mula sa likuran. Babe, sorry I came home so late. Nagkasiyahan kasi kami ng mga new investors natin. Sorry, good night. Hinalikan niya ako sa leeg at mas humigpit ang yakap sa akin. Ano nga kaya ang tunay na dahilan ng paglapit ni Jepoy kay Mara? Totoo kayang sinasabi ni Leonor? Maulit kaya ang sakit na pinagdaanan ni Mara kay Christian? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.